Bayan, isang magandang hapon pong muli ng Monday, araw po ng Lunes at Setyembre 23, 2024. Opo, at gaya po ng ating pong nakasanayan, bumabati po tayo sa mga sumusunod after po ng ating panalangin. So, amin po kayong iniimbitahan na sumama po sa aking panalangin para po magabayan tayo at makasama po natin ang ating pong Panginoon sa mga sumusunod na talakayan. At pasensya na po, nalaglag yung ating monitoring screen. So, muli po ay iniimbitahan po namin kayo sa panalangin bago po tayo bumati sa ating mga napangakuan na babatiin. Shout out po, muli po sa ating po mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum po at nawa ang katahimikan at ang pag-ibig ay sumapuso ng bawat isa sa atin sa ngalan ni Allah. At sa kakristyanuhan po ay amin po kayong iniimbitahan na makasama po sa panalangin pong ito. Opo. Okay, good. All is good. Okay po. Magpasalamat po tayo sa dakilang Ama na may likha po sa atin. Ama, maraming salamat po. Dahil sa lahat po ng panahon at pagkakataon na ibinigay mo po sa amin, ay palagi ka pong nandiyan. Hari nawa, Ama, ay ikaw po ang sumentro sa amin sa mga araw na ito. Niluluwalhati po namin, pinupuri at sinasamba ang iyong pong napakadakilang pangalan, Ama. At hinihingi po namin na naway mapatawad kami sa mga pagkukulang namin, Ama. Opo, at sana po ang sambayanang ito ay patuloy mo pong pakaingatan at yakapin, Ama. At nagpapasalamat din po kami sa patuloy ng mga biyaya at pagmamahal po. Muli po, Ama, ay nararamdaman po namin, Ama, na ikaw po ngayon ang nasa gitna po namin upang talakayin yung mga bagay na amin pong dapat na talakayin. Muli po, Ama, ang lahat pong to ay aming hinihiling sa ngalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus na yung bugtong anak. Amen. Abayan, maraming salamat pong muli at binabati po namin ng ating mga kapatid sa Aurora, Isabela, Jaya, La Union, sa Bacolod, Iloilo, National Capital Region, sa Acacia, Pasig, sa Parañaque po, at diyan po sa Floodway. Binabati po namin kayo at na sana ay patuloy po tayong nagkakaisa sa panawagan po na nagmamanhid-manhiran po sila. Okay po, yung mga kapatid po natin diyan sa Signal Village po sa Taguig, yung si Paring Balyen at sila Kaboying, sa may Zone 5, sa Libis. Lahat po kayo diyan, all over. Yung mga kabrad namin diyan na may we always be. Ang Brother Ed po. At binabati din po namin yung mga kabrad namin at tropa namin sa Taguluan, Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro po. Sa Cagayan de Oro, si Sir Al, si Kuya Al, sa General Santos, si Kuya Larry. Kuya Lar, thank you for the load. Thank you, ha. Salamat. At and the others sa tropa natin na naandyan ngayon nakapostura. Maraming salamat po. At naandyan po kayong lahat. Okay po. At ito nga po, muli sa pagbati po, mula po sa kapatiran namin KB, ang makabagong katipunero ng bayan, sa lahat po ng guardian, sa lahat po ng mga chapter ng guardian sa all over Philippine Island, sa mga kapatid po namin
na nasa fraternal at sabihin ko ba? Yung mga kapatid po namin dyan na itinuring ng mga kasama namin sa Magdalo at Saran. Okay po, sana po ay nasa mabuti kayong katayuan. Ang respeto at paggalang sa kapatiran. Muli po, nagpapasalamat po ang Kuya Ed. Bakbakan na po natin. Okay po. Ang kampanya ng mga kandidato, ng mga partido ay tuluyan ng nagsisiasikaso ngayon, eleksyon. Mga walang nagawa sa politiko, mga magtatapos na lang, wala pang programang naipakita sa tao. At gaya nga po ng sinasabi namin, paalala lang sa mga parasito, paalala sa mga parasite na mga manggagamit, yung nakikisawsaw sa mga pangalan ng may pangalan. Nagtatapos na ngayon ang mga artistang dating. Hindi na po baitable yan. Hindi na po yung kapaki-pakinabang sa madlang people, sa taong bayan. Wala na pong, kami na po ang magsasabi sa inyo bayan, wala na pong nagtitiwala sa kapasidad at kakayanan ng mga artistang nagnanais tumakbo. Yung mga piling-piling dyan at mga bigo-bigote blues, hindi na po sang-ayon at payag. Nanonood lamang po kami sa inyo na sa pag-aakala ninyo, sa tuwing kapit ninyo, ipinapakilala kayo ng partido. Liberal ba yan? National ba yan? Hindi po. Hindi na po ang taong bayan ay katulad po ng dati. Na makita lang kayo bilang artista, panalo na, meron na po kayong boto. Mali po. Nagkakamali po kayo. Ngayon, ang dapat nyo pong sisihin ay ang mga ilang na boto at naglingkod na bilang mga kandidato na nanalo na wala namang ginawa kundi bandang huli malalaman nating sangkot sa lahat ng mga kasong may pagnanakaw. So ngayon, anong sa palagay ninyo sa taong bayan? Shout out kay FLM Marcos. Booking na naman ang kanilang mga panloloko. Opo, at yan po ay nasa departamento na po ng Philippine National Police kung ano po ang kanilang gagawin. Talihis na po yan sa ating pong target. At ayun nga po ang nagiging obserbasyon ngayon. Purkit ang partido mo ay mga partido ng dating mga pamunuan. Abang ina, talo mo pa ang kuto, Sausawagan ang putang ina ang buhay yan. Pati na yung hindi ka nga nakapagserbisyo at nakagawa ng tama sa pamilya mo. Ang buhay ko'y nakalaan, hanip. Sa kanila, nakalaan. Pero sa taong bayan, hindi kayo nakalaan. Putang ang titigas ng mukha ninyo. Ang tawag sa inyo ay parasite. Parasito. Minsan lang may pinagbigyan. Ano ang ginawa? Anong programa ang ginawa? Meron bang batas na naipasa? Wala. Bagkus ang lahat ang kaso, puro involvement sa pera, pananalapi, at labis-labis na paggamit ng kanilang kapangyarihan. Kumbaga kay Pinoy, kami po yun yung mga tagapaglingkod. O, tangokin na, tagapaglingkod.
pagkatapos niyong pagtulungan, yung pagnanakaw na mailabas ang ginto ng bayan. At bigla pang namatay. Putang ina, hanip. Kanya-kanya po kayo ng estilo. Binabati po namin si Stella Kimbo at si Pastor Abante Atras. Pastor Abante, kamusta ka? Nawa ay sa iyong mga kabutihang pinaggagawa, sa iyong mga kabutihang pagpapakita. Kunin ka na ni Lord. Tangina, labas dila. Okay, tama. Katulad ka din ni Jimmy nung miyembro ng Apo. Nagbabate. Yung inyong mga katarantaduhan, yung mga ganyang demonic representation, hindi po mananalo. Hindi po mananalo. Kung noon nyo pa ginawa niya, malabas dila mo para ka manyakis na unggoy, hindi ka mananalo. Maniwala ka sa akin. Kaya dapat mo nang ibalik ang mga ninakaw mo. 18 million armor plus the other. Utang ina, abante. Sus pastilan, sino ang Diyos mo? Diyos ba ang Diyos mo? O ang Diyos mo'y demonyo ba? Nang ka nakakita? Tinalo mo si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, chopper lang. Pero ikaw, armor. Magkano ba ang chopper na yun? Parang pareho lang, no? Dinaan mo lang siya sa ano. Ikaw ay pangkatihan. Si Pastor naman ay panghimpapawid na ng puta. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Lilio. Thank you po. Siya po ang nagmamay-ari ng inyong kaluluwa. Hindi po kayo maliligtas kung hindi kayo dadaan kay Pastor Kibuloy. Ang amin pong naging reaction ay sa mga miyembro. Dahil tinan nyo namatay, di ba? Nasaktan. Sa totoo lang, sa miyembro, hindi po kay Kibuloy kasi marami po yung pag-aari. Pag-aari niya ang lahat ng mga kaluluwa. Daw be. Tapos sabi niya, mamamatay ako. Ngunit, di bali nang mamatay ako sa kamay ng taong bayan. Di bali nang mamatay ako. Ang papatay sa akin ay Pilipino. And ladies and gentlemen, Pastor Kibuloy surrender to the isa. Hindi kayang panindigan ang mamatay. Di ba? Bayan, inuulit po namin, no? Ang lahat pong ito, lahat, magmula kay Bongbong Marcos, magmula kay Saldico, magmula kay Romualdez, lahat po yan, nakabalandra na po, registered na po. Kasi Marcos against people or republic, peoples of the Philippines. Romualdez against people of the Philippines. Saldico against people of the Philippines. Stella Kimbo, peoples of the Philippines. And Ching Barros, again, peoples, sino yan? Peoples of the Philippines. Naka-alarma po ako. Mahirap na. Alam nyo namang maraming threat si Kuya Ed. Ay, ganyan. Di ba, mamatay tayo. Basta, di ba, kasabayan. Dito, pag nakaalpas kayo sa Malon, di doon kayo sa pitbull. Pag nakalampas kayo sa pitbull, doon tayo sa gorilla. Kung hindi, naabay balbal, naay mangkukulam, naitikbalag. Joke lang yan. Joke baka sabihin nyo, maniwala kayo. Nga pala, binabati ko po ang bagong elected na
Alae Central Elementary School, SPTA, School Parents and Teachers Association Elected Officer. Kamusta po kayo dyan? Okay. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo sa atin pong kauna-unahang pagpupulong. Okay. Marami pong salamat. Thank you po. At ito po ang natatawa po ako eh. Nakita nyo ang interview regarding Police General Torre. Nalaman po natin na talaga pong tiniwalag na po ito sa iglesia. Dahil sa kanya pong paghahangad at katarantaduan. Di bali ka nang matiwalag sa iglesia kung ang rason ay para sa kapakanan ng taong bayan. Dahil ang kaso mo ay for counts of sedition and rebellion. Daan-daanan ka man ng mga kapatid. Nakangiti ka kasi ang Diyos lamang o ang Ama lang ang tanging nakababatid kung bakit ang decision mo at ang kaso mo ay for counts of sedition and rebellion. Pero pag ganyan ang kaso mo, ganyan kay General Torre, ganyan ang putang ina, maniwala ka sa akin. Mawawalan letra lahat. Di ba po na iyan po ay desisyon ng iglesia. So, iginagalang po natin ang pangkalahatan na pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo. Sige po, at hindi po tayo pwedeng magbigay ng anumang dokumentasyon regarding sa kung ano. Sa atin lang, tama naman, pabor naman at makatuwiran. Di po ba? Okay po. Ito pong sinasabi natin na isang Republic Act 6713 Section 4, no? Ay isa po yung batas para sa tunay at pantay-pantay na pamumuhay ng mga politikong tao, empleyado at mga partido nito. No? Isa po yan related law mismo para magkaroon po ng process of how an official elected is the way of life, the way of considerations in the republic means is equal and guaranteed. Katulad po nila, ito si Abante, may milyon, trilyon. Etong si Saldico, etong si Bernos, etong si Kimbo. Mga trilyon ang pera. Pero ang sahod, 250 lang. Bag pa lang, 4.5 million na. Wala naman sariling factory ng ginto. Gintoan ba? Katulad dito sa Cagayan de Oro sa Mindanao. Di ba? Kung ikaw ay mamimili ng ginto, pwede kang magbag ng 4 million. Kasi isang buwan lang continuous buying and selling ng gold, mineral gold. Pwede na yan. Kasi naging din po kami. Mababa nga lang, small scale buyer din po kami ng pre-gold. Kaya alam po namin. Pero yan, hutang ina, patay. RA Republic Act 6713 Section 4 ay isa po yung batas. Batas po yan na iilan po silang lumalabag. Marcos, violation. 6713 Section 4. Romualdez, RA 6713 Section 4 in connection in the repair for this law is violation. Saldico, paglabag sa RA 6713 Section 4. Abante, Kimbo, Bernos, and the other, pati na si Marikina, pati na si Mitra. Saan ba ito? Mitra ba yan? Barbers.
Lahat po sila sa pool, nakapagtataka. Sa pool po sila, walay labis, walay kulang. Violation of RA 6713, Section 4. Marami pong nagtatanong, Sir Ed, ano po yan? Ipababa na lamang po natin ang concept. Yan po ay isang batas, ang RA 6713 Section 4. Yan po ay approved na batas na nagmimintine, ipinanukala para po sa wastong pamumuhay ng isa pong elected o nagseserbisyo sa pamahalaan. Ito po ay isang batas na sa pagpapatupad ay magiging patas angkop sa kalidad at pagkatao at serbisyo ng mga taong elected po sa ating pamahalaan. Kung siya po ay nakita natin na tayo ay nagtiwala sa kanya, nagtitinda lang siya ng ice candy, abang ngayon, abay, hindi na po ice candy ang kanyang tinitinda, yun po ay ginto na, ika nga, yan po yung batas na mababiolate mo. Yan po din ang batas na ikakaso sa iyo. Dahil po hindi po nagtutugma yung ating life living sa community natin. Kaya po lahat dito ay may programa. Nagmamatch po yung katotohanan. So, yun po ang ibig sabihin ng RA. Batas po yan, ha. Isa po yung klarong batas, Republic Act 6713 Section 4, ay isa pong klarong panuntunan kung paano mo maglilingkod sa bayan sa klase po ng kanyang antas na pamumuhay. Ito pong mga nagsisipag-serbisyo sa atin pong pamahalaan. Katulad po nito, si Congressman Biason ng Muntinlupa, napahiya dahil ang sigawan ng tao ay Duterte pagdating niya. Hindi na po kaya, bayan. Ngayon po ay inuutay-utay ng taong bayan, ng publiko. Meron na po silang lakas ng loob ngayong sumigaw. Dati, kita nyo, di ba? Dati, kung hindi ka ba nakitaan ng mali, bakit? Kung ikaw ay nagserbisyo, Congressman Biason, anak ka man ni General Biason, na dati namin chief commander. Pero kung tama ang iyong panukala, kung tama po ang iyong pagseserbisyo, ay hindi ka sisigawan ng taong bayan ng Duterte. Duterte. Sa iyo pong pampublikong appearances na gaya po ng mga sumusunod, kayo po ay lantaran at kilala na ng taong bayan o publiko sa inyo pong mga panuntunan at programa na nakikita nila na hindi po angkop para sa kapakanan ng taong bayan, kundi kapakanan lamang ng inyong bulsa at panuntunan sa pamumuhay. Mag-isip-isip po kayo. Marami pong salamat. Touch lamang po yung ating board diyan. Thank you po. At yun nga po, gaya po nga na ito, ay matindi po. Matinding. Grabe na po ang sigaw ng taong bayan. Bayan, grabe na po ang sigaw ng taong bayan. Hindi na po sadyang makayanan. Bayan. Opo. Sigaw ng taong bayan sa kanilang mga pagdiriwang at sa mga sumusunod na kanilang performances na sa tingin natin ay may kalapastanganan at may paglabag. Ito po, sigaw po ito ng taong bayan. Kinonsolidate po namin ito dahil po sa kailangan. Sigaw ng taong bayan kay Marcos. Sigaw ng taong bayan kay Lisa.
Sigaw ng taong bayan kay Romualdez. Sigaw ng taong bayan kay Abalos. Kay Teodoro, nag-resign na po ito. Kay Marbil. Sigaw ng taong bayan kay Browners. AFP Chief of Staff. Chief of Staff ka. Chief of Staff ka. AFP. Kay Torre. Sigaw ng taong bayan kay Maratan. Sigaw ng taong bayan kay Balisacan. Sigaw ng taong bayan kay Trillanes. Sigaw ng taong bayan kay Estrada. Sigaw ng taong bayan kay Gutierrez. Sigaw ng taong bayan kay Bernos. Sigaw ng taong bayan kay Barros. Sigaw ng taong bayan kay Nograles, Manuel, De Lima, Garin, Conchon, at Ortega. Hindi na po ninyo maloloko ang taong bayan. Hindi na po sila boboto sa inyo. Hindi na po sila magbibigay ng pagtitiwala pangmuli. Hindi na po silang magpapaloko pang muli. At hindi na nyo po silang maloloko pang muli. Iniisa-isa na po itong mga report na to dahil baka umasa po kayo. Yes, tatanggapin po ang inyong ihahatag dahil po ito ay kailangan ibili ng pagkain. Pero hindi po dahil sa kailangan kayo ay iboto pang muli. Sa mga sumusunod pong investigasyon, bayan, tungkol sa kung ano-ano ang kanilang mga palabas, palusot, at rason. Tungkol po sa 1.6 trillion na nawawala. Hindi po maipaliwanag ni Stella Kimbo ang mga katanungan ni Representative de Jesus. So lumalabas po sa forma at klarong sitwasyon sa kanila pong pag-a-analyze sa mga punto ng kanila pong hindi pagsagot sa alituntunin at declaration sa kung saan napunta ang pera na 1.6 trillion ay deklarado po na nawawala sa kanila pong pangangalaga. Bayan, nawawala ang 6.3. Ang akala po nila bayan ay napuputol na sa salitang hindi po nila kayang ipaliwanag ang mga sumusunod. Ang akala po nila bayan ay napuputol na ang mga kasagutan kung sasabihin nila ay hanggang doon lamang ang kanilang eksplanasyon o pagpapaliwanag. Sa akala nila bayan ay hanggang doon na lamang, lusot na sila doon. At ang klarong pagsasabi o pagbibigay ng statement or manipulation ni Stella Kibuloy, Stella Kimbo, tungkol po kay
kay Romualdez na siyempre dapat nila pangalagaan ang kanilang ama. Pasensya na po kayo. Kapag nahahatsing ako, nauubo, sumasakit po yung aking operasyon. Kakaraming. Pasensya na. At gawa po ito ng tama. Opo. At okay naman po. Tatisin ko lang. Tapos, kalma lang kayo dyan. At least, ito lang ang buhay ni Kuya Ed eh. Simple lang. Medyo nakita nyo, medyo nangungutong, isipin nyo lang, diba? Na ano na naman yung sugat ni Kuya Ed. Yung bang opera ba? Kapag, grabe kasi rito sa bukid nung, grabe ang lamig. Siyempre, mamumulikat, magkakaraming. Naku po, nag-ano po sa aking operasyon. Ang sakit. Sa tatlo po yung aking operasyon. Isa sumisigaw na lamang po ako, pero okay lang. At least, kaya ko naman po. So, manumbalik po tayo sa 6.3. Klaro, nawawala, hindi po maipaliwanag sa Kongreso kung saan napunta daw ang mga nawawalang salapi ng bayan dahil po sa kanilang mga kagaguhan na ang akala po nila ay hindi po natin yan nalalaman. Paano po ba yan? Ang taong bayan ngayon ay meron na laging notebook at yan po ay nagsususulat. Sulat yan po ng sulat ng sulat. Bakit? Nagtatanda na po ang taong bayan na hindi na po kami magpapaloko sa inyo pong mga katarantaduhan. Magmula Pangulo hanggang dito, gumamit na lamang po kayo ng inyong anting-anting at ibang pangalan. Pero sisiguraduhin po namin sa inyo, this coming election, you will never win. Ang taong bayan po ang siyang maglalagak, depende po sa inyong mga performances at sa aming kabatiran tungkol po sa inyong kapasidad at kakayanan. Hindi po pwede ngayon yung puta, bayad-bayad bigas lang, okay na. Boto mo ko, meron dito 5K, 5,000. Buray na ina. At isa po yan, no? Nananawagan po ang Kuya Ed TV sa pamumuno ng ating Vice Presidente na kanino po at ano po ang inyong rason at dahilan bakit po kayo nakipagkita doon sa isang lutang. Yung reyna ng Hamme Kami Wave. Ang mga bugok, ang putang ina, yung mga malalakas ang amat, nagpunta din agad doon kay Vice Presidente Hamme Kami Wave. Si Abalos at saka si Revilla, nanguta na agad. Ano ang rason? Bakit nagpunta si BP sa'yo? Samantalang lutang ka naman. Pagtarong nyo ba, hindi nyo alam, inaano na kayo. Gino-jeopardize na yung utak ninyo sa hanggang saan ang kakayanan ninyo. Dahil alam ng kalaban nyo, alam ng partido na kayo ay tamang hinala. So, lahat ng pupuntahan ni BP, pupuntahan nyo rin para magtanong. Ganon? At mahal naming BP, sana naman be considered kaya sana tinignan mo, ano ba ang magiging kakalabasan nito kung pupunta ako sa isang lutang? Hindi naman ako lutang eh. Ano bang maganda? Isupresa ko kung ano ang rason ng pagpunta ko? Iano ko na lang kung ano yung aking gusto? Iano ko na lang tapos bigla na lang ang taong bayan, Ma'am BP Sara, huwag niyo pong gagawin yan.
kay ang matayog pong tingin ng taong bayan sa inyo, sa inyong professionalism, sa inyong pong tapang, ay masisira. Dahil po, nagpupunta kayo sa area ng mga sira. Sige nga po, pagkatapos niyong pumunta kay Robredo, meron ba kayong nirelease na statement? Bakit? O yung statement nyo lang na gusto nyo turuan maging mayor si Robredo? Base doon sa initial propaganda na inyong inirelease? Tuturuan nyo lang na paano maging mayor si Robredo? Tungkulin nyo pa ba yan bilang vice-presidente? Wala bang tarong na advisor sa inyo? Pwede nyo po akong kuning advisor, Ate Sara. Kung walang mag-a-advise sa inyo, tingnan nyo. Nandun na kayo sa lobby of 98%. Pagpalagay mo na, 98. Or 95 na lang, pagpalagay nyo na. 95% assurances. Dahil nagpunta ka doon sa prinsesa ng mga hami-kami wave, naapektuhan ka. Kahit pasabihin natin 275% ang suporta ng taong bayan sa iyo bilang ikaw ang BP namin. Pero nakakawalang kwenta. Tapatan lang tayo. Ano po ito? Real talk po ito eh. The political outlook. Kung ano po ang nakikita namin na may probability at posibilidad na makaapekto sa inyo, as part of this program, as part na si Kuya Ed po ang concern. Sasabihin po namin sa inyo, muli po, isang tanong lang kasi marami kami natatanggap na text. Ano po daw ang rason ng inyong pagpunta sa prinsesa ng Hami-Kami Wave? Ng mga dilawan na alam nyo naman, galit yan sa inyo, Marcos at Duterte. Because of what we call humanitarian reason na gusto nyong maging ganito na wala kayong kalaban? Is now the real way of apprehending cases and in situations? It must. Agila po ang pagtuturing ng taong bayan sa iyo, Madam Vice President Sara Duterte Carpio. Agila. Hindi po pumapatol ang agila sa isang talking parrot or loro. Tiyan na naman, BP. Ano ba naman ang naisip mo? Sino ba naman ang nagsabi sa iyo pumunta ka doon? Mas maganda pa pinuntahan mo, BP, yung bahay na walang hagdanan at saka the house of the elderly. Kaysa pumunta ka sa lintik na yang reyna ng mga Hami-Kami Wave. Sige po. Nakatanggap po kami ng almost 600 texts. 600 texts almost. O more than 600. Kuya Ed, bakit naman ganon? Bakit naman pumunta si BP sa Bicol para kausapin ang prinsesa ng Hami-Kami Wave? Puta, nakakabuang Vice, nakakabuang Vice. Ako, kung alam mo naman, Vice, kung tira lang, tira ko talaga sa Marcos. Eh, mali talaga. Mali talaga. Hanggang butot balat, mali talaga. My prescriptions and my philosophy is true.
and have no doubt kahit sabihin ko na Bongbong Marcos, you have to resign. Kasi 100,000 rason kung bakit. Pero ito, isang tanong lang po, bakit mo kinausap ang prinsesa ng mga lutang bilang Hami-Kami Wave Queen? Oo, sabihin mo lang na tuturo. Mali po, napakababaw po ng iyong rason, BP. Hindi po kami galit. Hindi po kami galit. Ang partido po namin ay sumisigaw na hanggang sa uli po ang kapatiran, ang kilusan, ang samahan at ang fraternal ay taus-puso po ang pagsuporta. Pero ang gusto lamang po naming mangyari ay hindi kami magmukhang tanga. Ang gusto namin po ay sagutin mo kung ano meron, ang purpose at rason at dahilan mo kung bakit ka po nakipag-usap kay Hami-Kami Wave Queen. Mapakilagyan tubig to, ma. Ano ang iyong motibo at ano po ang iyong rason? Marami po akong mga followers na Duterte. Kung pwede, pakisagot lamang din po. Pakisagot lamang po. Kasi hindi ako nakatulog eh. Ilang days na. Tingnan niyo yung mata ko. Meron na akong eye baggins na ako. Eye baggins. Nag-iisip po ako, ano kayong partida ang gustong mangyari ni BP? Alam niyo naman, ma'am, di ba? Ugali namin ang hindi manghingi ng number. Pero mararamdaman nyo kami sa dulo kasi parte na po kami ng taong bayan. So, ang gusto lamang po naming malaman, ano talaga ang tunay na istorya sa likod na nakipag-usap kayo sa reyna ng mga lutang at Hami-Kami Wave Queen. Okay po? At natatapos po kami doon. Ang pangalawa po ay isa pong shout out kay Hokomi Tomo, Hokomi Nimi. Yung kanya pong Hikomo Wi ba to? Isa rin po siyang vlogger na nakita ko po na lahat po ng detalye confidential, meron siyang access sa mga report pang mga international, meron po siyang mga access tulad po sa mga report sa Taiwan, Afghan, Iran, Syria, meron po siya, US, meron po siya, nasa kanya po yun. Kaya nga po, sa totoo lang, itong mga vlogger po, kasama na po si Kuya Edon, ay nagkakaisa po kami. Nagdudugtong-dugtong kami at nagbibigayan po kami ng mga impormasyon na makabubuti po. Isa po dito ay ang Taiwan concern. Base po sa release statement, mismong si Ferdinand Marcos Jr. pa ang nag-ingon o nagsabi na the AFP and the Philippines will first to react. Ano po sa tingin ninyo, bayan? The AFP and the Philippines will first to react if the aggressment of China will happen. Ito ba salita niya pong ito, yung mga pinagsasasabi niya sa clear international report statement, ha? Yan po ba ay mapapatunayan niya? Yan ba ay hindi mo na nagdaan sa Kongreso at sa Senado? Dapat ganyan yan eh. Before you release a statement through the international affair or currently affair, ay idaan mo muna sa proseso na legitimately meron po tayo.
Hindi po yung sa lakas lang ng tama mo, ngalngal ka lang ng ngalngal, salita ka lang ng salita. Ganun lang ba? So, yun nga po ang nangyayari, bayan. At ang Taiwan ay komprehensibo at nananalig na ang Pilipinas, ang sandatahan lakas ng Pilipinas ay the Philippine as one will be the first to react kung mangyari ang gera ng Taiwan at China. Ang tanong, sino nagsabi sa iyo? Hindi mo ba ito ginamitan ng pangsensitibong pag-iisip? Hindi mo ba ito ginamitan ng iyong isipan? Hindi mo ba ito ginamitan ng iyong political conditions or secretary conditions ng mga sinasabi natin for peace and progress na yung mga delegate para sa sovereign disposition? Ba meron tayong Department of National Defense, meron tayong hindi ba kayo nagdaos muna? Hindi ba kayo nagkwentuhan muna? Hindi mo na kayo nagbatakan muna? O ano ba? O tol, payag ba kayo tol? Payag ba kayo? Ang Pilipinas muna ang unang lulusog? Utang ina, President, karyong-karyo ka ba sa iyong kagaguhan ba? Ay na, kung pwede lang, huwag nang bigkasin ng pangalan mong Bongbong Marcos. Nakakawalang gana. Sa totoo lang, nakakawalang gana. Yung bigkasin pa ang putang ng pangalan mo. Wala rin, useless din. Useless din po. Thank you po, thank you. Uy, nakakawalang gana. Ito, lahat sala eh. Lahat sablay. Abante, nakarma na. Si Pastor Abante ay na-hospital na. Well, it good to heard. At buti nga sa kanya. Thank you po, Night Read. Thank you po sa flower. Ma'am, thank you po. Thank you po, Night Read. Tinan nyo. Thank you po ulit. Thank you po. Thank you po. Thank you. Oh, dami na. 4 na. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Pagtitiwala. Thank you po for the gift. Thank you po. Thank you. Baka maubusan na po kayo. Thank you po. At eto, galit na galit itong kabro natin na taga Manila po ito, taga Pandakan. Thank you po, Night Ma'am. Ay, thank you po for your gift. Thank you po. Taga Pandakan po ito. Isa po to sa mga chapter founder. Abante, na-hospital na, ginabaan na. Well, it's good to hear. Buti nga sa kanya. Buhaya, okay. Isipin nyo na, kung maayos ka, Benny Abante, sa iyong pagseserbisyo. Thank you po. Thank you po sa gift. Dami naman po niyan. Thank you po sa gift. Thank you po. Ano po ito eh, hindi po, thank you po, Ma'am Night. Ano po ito eh, hindi po magte-text at hindi po maggaganyan ang tawag nito, ang mismong nasasakupan mo, 6th District. Hindi. 6th District ng Manila, tagos na Santa Mesa lang ang labas na ito. Kasi noong mga panahon namin, kami po ang nag-conduct ng motorcade. From District 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. Kami po. Ang sakay po namin si General Lim at saka si General Rason. At inyo pong lingkod ang nag-conduct ng peace planning ng motorcade na yan. And it execute clearly, peacefully, and accurately.
Nandun na kami sa District 2. Hindi pa natatapos yung District 1. Ano po yan? 2019. Opo. Di po namin makalimutan yan. Ano pa noon? MUG pa. Manila Unified Guardian pa noon. Bago naging makabansang unifikasyon ng Guardian. Ha? 2009. Manila Unified Guardian pa. Kami po yung mga sponsor nun. Kami po yung mga rason kung bakit po nagkaroon ng MAG. So, yun po. Kung mahal ka ng taong bayan, Benny, hindi ka i-report ng ganito. At magsasabi ng, it's good to hurt. Buti nga sa kanya, buhaya. Kung may pagmamalasakit at may pagmamahal ang taong nasasakupan mo sa iyong distrito ng Manila at nagmamalasakit sa iyo. Hindi ganyan. Inuna mo ang kahambugan. Kung ako yan, gusto niyo mag-pray ako? God, maraming salamat po, God, sa taong mabuti na ito, God. Dahil po sa kanya, God, ay lumaki po ang kanyang asset po, God. Ikaw na po ang bala sa kanya, God. Total po, good boys naman po siya. Kunin mo na po siya, Lord, God. Walang ganyang prayer kung maayos ka magserbisyo. Pero ngayon, na na-hospital ka, kung totoong man na-hospital ka, ay maraming taga 6 District ang nananalangin na sana ay kunin ka na ni Lord. Benny, abante. Kunin ka na sana ni Lord. Anong kanta? Bagay na bagay sa kanta ng buhaya. O kaya hunghang. Sabi ng mapagling lang, depende lang yan po sa pakinabang. Tumpak na tumpak yung mga kanta sa inyo. Preparado ang ano po, yung nota. At nakakaubos po ng letra kung kayo po ang pag-uusapan, mga buhaya. Sana kunin na kayo ni Lord. Lalo na yung sinasabi ni Kimbo na Father. Kunin na sana kayo ni Lord. At bago kayo kunin ni Lord, isauli ninyo ang perang ninakaw ninyo. Yun po ang klaro. Okay. Kunin na po sana kayo ni Lord. Yung bang buhay pa, inuud na. Dahil sa inyo pong katarantaduhan at kalapastanganan. Go, 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 go! Kunin na sana kayo ni Lord. Philippine National Police Recruitment Requirements Bachelor's Degree. Philippine National Recruitment Bachelor's Degree required. Itanong po natin sa Kingdom of Jesus Christ kung okay ito. Bachelor's Degree required. Kingdom of Jesus Christ. Nag-release na sila ng page sa bilateral information to the public na sila po ay nagre-recruit ngayon. Recruitment. Ang requirements po ay bachelor's degree. Kingdom of Jesus Christ. What did you say? Fuck you. Ganun agad ang Kingdom of Jesus Christ. Fuck you. Bago, ako on my own capacity lang. Bago po sanang recruit uli ang National Police. Deliberately in an ordinance, in order requirements that to clean first the internal ng Philippine National Police.
linisin muna ang kaloob-looban ng pulisya bago ito mag-recruit na naman. Kasi po ang kalalabasan, kung wala na pong tiwala ang taong bayan, gusto na nga kayong i-disarm. Tapos magre-recruit na naman kayo. Di sa pag-recruit nyo, magbabayad na naman sila ng kanilang, bibili na naman sila ng kanilang medyas, sapatos, short, brief, etc. Kay sa inyong pulis, hindi libre ang mga gamit ng inyong mga recruit. Lahat binibili, pati ilaw, tubig ng training center. Sila ang sumasagot. Bago maging isang lehitimong pulis, ang isang police candidate ay makagastos na siya ng 500,000. So ano po ang gagawin niyan? Magnanakaw na naman. Kaya po walang matinong pulis. Sa 1,000, mapipili mo, mapipiga mo, 3 lang. Isa pare, ang isa nurse, at ang isa, ano ang isa? Tagakuha ng dugo. Laboratorian. Pero yung lahat na umiikot sa kalsada, no? You cannot trust to them as long po na na tawag dito sa kadyo po as long po na nalinis na ang hanay ng pulisya. Pero po yung bigla na lang ngayon, napakalaki pa ng problema ng pulisya na nahaharap sila saan? Sa paglabag sa karapatan ng pantao, abuse of authority to impose the law. Ang tanong, impose ba ng law? Wala naman law. Wala naman yun sa batas eh. Ang ipinatupad ninyo, bayan, o ang mga pulis, ay ang sarili ninyong batas. Batas na hindi naaangkop sa tunay na pagpapatupad ng batas. Kaya yung mga matitinong pulis na nadadamay sa inyo dahil sa inyong mismong katarantaduhan. Paano pa kayo magre-recruit? Di army na lang ang i-recruit namin. Army na lang ang i-recruit natin kasi hindi pa naglilinis ng mga buhaya. Hindi pa naglilinis ang National Police sa kanilang mga katarantaduhan, sa kanilang refleksyon. Alam mo ba, isuot mo yung uniforme mo ngayon, isa lang ang tingin ng tao sa inyo, abusado. Sindikato. Ano pang dangal ang pagsuot ninyo ng pulis? Ito, meron na bang bansa na walang pulis pero maayos ang patakaran ng kanilang peace and order? Again, meron na bang bansa na wala namang pulis pero maayos ang kanilang peace and order? Again, meron na bang bansa na wala namang pulis pero maayos at ligtas ang kanilang peace and order? Tatalakayin po natin yan bukas para mas maganda yung may basis po tayo. Kailangan po natin muna linisin ang mga bulok, mababaho, buhaya at sindikato sa loob ng pulisya na yun ang sinasabi nilang sistema. Isang tanong lang po, isang makatotohanan tanong. Kapag ikaw ay na-recruit at nakasama ka sa recruitment ng Army o ng AAP, libre na tanan. Pati bugbog, libre. Putang na sa pulis, hindi. Bibili ka ng sapatos, medyas, brief, sando, short, uniforme. Bibilin mo yan lahat. At ikaw ang magbabayad ng ilaw, tubig, ng training center. Bakit ganyan ang nangyayari? Nasaan ang tunay na pondo kung sakali man i-release ang pondo para sa mga bagong sundalo na pulis? Ninakaw na. Nilamon na.
kinain na ng mga gagong opisyal na hindi naman masisi ng inyong kapulungan dahil nga sa salitang sistema. Try nyo. Doon kayo sa Army. Doon kayo sa Navy and Air Force magpa-enlist. Ngayon, kaya nyo sa Marine. Sige, go. Sa Ranger, sige, go. Try ninyo. Hindi kayo gagastos. Pero sa pulis kayo, putang ina, recruit na naman. Parang ang nangyari, isipin mo, mag-recruit. So, magre-release ang national budget para sa recruitment ng pulis. Tama? Pag-abot sa training center, bakit bibili ng gamit ang mga delegate, ang candidate? Bakit? Bakit sila bibili ng short, ng brief, ng medyas? Kasama naman niya sa uniform and paraparnalyas. Kasama naman yan. Bakit? Bakit iba ang sistema sa pulis at iba ang sistema sa AFP? Samantalang pareho lang naman din yan. Isa lang ang pinagkaiba niyan. Yung power against in civilian. Yun lang naman. Bigyan nyo ng autoridad ang army na magkaroon ng power above the civilian. Gandang tignan. Army police. Or military police. Try nyo. Huwag na kayo magpakadalubasa sa mga pag-iisip. Hindi nyo naman ginagawa yung mga pag-iisip ninyo. Puro sa totoo lang, puro kayo reklamo, puro kayo kaso. Tingnan. Sino bang senador at saan nasa kongreso? Ipatanggal ang power above the civilian. I-disarm na ang PNP. Gawin na lang sa AFP. Military police kung tawagin. Police lang naman din ang problema eh. Di gawin natin military police. Tingnan natin. Noon nga nung mga panahon nun, dagan! Naanay PC! Ngayon, ang police ang tumatakbo, dagan! Naanay mga uldaper! Huwag na muna kayong mag-publish ng recruitment. Ayusin nyo muna yung inyong internal system. Magtulong-tulong na muna kayo in internal affair plus the administrations in the government. Malaki po ang kaso. Hindi po maaayos ang problema ng National Police kung recruit kayo ng recruit, dagdag kayo ng dagdag ng crooks, dagdag kayo ng dagdag ng mga buhaya, pinagtutularan na kayo, ginagaya na kayo ng mga MMDA. Ng mga local government implementors na dapat nasa parkingan lang. Aba, may ticket na ngayon. At mag-i-issue pa ng ticket, gaya nga nung na-viral, ang liit-liit na nga ng aming ikinabubuhay, nanakawin nyo pa! Anak ng kakang nabuhay to, kung nakita nyo yung viral na yan, nakaka-CRY ba? Kaya marami nagsabi, mamatay ka na ba? Pwede kang masagasaan, pwede kang dagilin, mapatay ka, mamatay ka, o kaya barilin ka. Kagrabe kayo. Wala man lang sa inyong tawag na first offense, second offense, third offense. O kuya, pang-apat mo na to kuya, baka pwede, tikita na kita, nakakaya, nagtatawanan na ako ng kasama ko. Lambing ba? Then next time, huwag ka nang pag alam mong mali ka, huwag ka nang dumiretso. Ha? Kuya, kung bawal ganito, bawal ang lumiko dito, huwag ka nang lumiko. Kasi nandito kami palagi. Bigla sa tingin mo wala, pero nandiyan kami. Pero meron at meron. Bigla na lang kami luluton. Chiding! Ganun lang kadali ang pakikipag-ugnayan. Pero, ayun na, wala eh. Saan tumutulad ditong mga to?
Yan ang tanong ng taong bayan. Saan tumutulad ang mga taong ito? Siyempre, saan tutulad ang buhaya? Sa bayawak ba? Saan tutulad ang ang bayawak? Sa tuko ba? Or sa ibid ba? Pero lahat po sila may buntot at malalakas lumamon. Kaya dapat ang ayusin ninyo yung inyong munang internal problem bago kayo mag-recruit. Sa Senado, nakikiusap po kami. Sa Kongreso, nakikiusap po kami. Natanggalin na yung powers above the civilian, authority above the civilian. Alisin na po yung police. Gawin nyo nila army. Total, meron naman eh. Military police. Gwapo pa. Maliliit pa tiyan. Tight uniform pa. Snappy. Military police. Ayan lang ang problema mo. Pag sinabing ayaw mo mag-agi, dili mo mag-agi. Yan ang problema. Pag bawal to, bawal ni. Pag bawal diya, bawal diya. Hutang na, implementary rules by AAP yan. Tignan ka ng MP mula ulo hanggang paa. Pag hindi kita nasukat, pag hindi kita nakaya, matik. Tapos, tanggalin na po natin yung Chinese community. Isa lang po sila sa mga nagpapagulo. Isa lamang po sila sa mga sindikato. Isama na po natin yan sa electoral sa Kongreso. Gusto nyo tumakbo ng Congress? Patunayan ninyo. Alisin nyo, magpas kayo ng resolution na alisin na ang community ng Chinese dito. Kasi inaano po tayo niya, tinitiktikan matagal na pong panahon, sila po ang mga gumagawa ng paniniktik. Isipin ninyo, isipin ninyo. Sa kanila, bawal ang magnanakaw, pinapatay. Bawal ang drug dealer, pinapatay. Bawal ang mga sugal, pinapatay. Bawal ang maghimo ng drugs, pinapatay. Pero dito, anong trabaho nila rito? Lahat ng bawal sa kanila, bayan, yun po ang trabaho nila rito. Bakit ganon? Kasi maluwang ang ating batas. Sabi ng butike, bawal po rito yung sugal. Pag-abot sa mga autoridad natin, lamon. VIP ka pa. Bawal po rito yung drug dealer. Lamon. Pag-abot sa kulungan sa DOJ, VIP ka pa. Yeah. Bawal po rito ang mga any kind ng mga sugal. Subuan na naman. Lamon. Paghuli sa'yo, Your Honor, VIP ka pa. Okay. Bawal po rito yung nagpo-produce, yung drug manufacturing. Yung mga barko, ginagawa po natin paggawaan ng mga shabu. Dito sa Pilipinas. Pag-abot sa otoridad, lamon. Pag nahuli, VIP. Yan po ang totoo. Kaya kung kami pong bayan ang inyong pakikinggan, tanggalin na po ang mga komunidad ng Chinese dito sa atin. Tanggalin na rin po yung mga Chinese products na puro substandard. Ang itlog, fake. Rubber, ang isda, fake. Ang manok, fake. Ang karne, fake. Ang TV, fake. Ang radyo, fake. Ang cellphone, fake. Ang bata, fake. Lahat na, fake. Pati ang abogado na umaatin sa hearing kay Alex Guo, humanoid. Hindi kumukurap. Fake. Putang inang yan. Lahat na yan ay pag-aari ng China. Susunod, sasambulatan na lang kayo dyan sa investigasyon ninyo. Humanoid. Gumagalaw pero hindi kumukurap.
Nagsasalita pero hindi lumulunok. Inhuman na ang kanyang attitude. Pero tanungin mo, putang ina, pag nagsalita regarding sa law, kasama pa ang comma, quit, tuldok, open parenthesis pag magsalita. Regarding ng comma, quit, kagrabe, kagagaling, kasi humanoid. Tingnan nyo, hindi po kumukurap ang mata. Hearing po yan ni Alex Guo. Ano po ang rason nila bakit gumagamit sila ng humanoid attorney? Sige nga po. May makapagsasabi ba? Your Honor, i-advise ko lang po sa counsel ko, Your Honor, na wag po kaming gagamit ng robotize, Your Honor. Ganon. Ganon ang ibig nyo. Pilipinas to kaya kung po pwede lang po, tangina. Sirang-sira po tayo sa international community. Sa international, sirang-sira po tayong Pilipino. Sino pong sumisira sa atin? Ang kapwa rin natin mga Pilipino. Dahil, lamon, walang kabusugan, yan po ang pinakapangit sa atin. Wala nagsasalita ka lang, Kuya Ed, kasi hindi ka naman elected. Pero kung elected ka, sarap kayang matulog doon sa malamig na hindi ka gumagastos, kundi buwis ng taong bayan. Okay na. Parang alam mo kung paano ko iniri ng magulang ko. At alam mo kung, thank you po, Ma'am Narisa. Thank you po. Parang alam mo kung ano nauna sa akin, paaba o ang kamay. Nandyan na po tayo Pero hindi pwede nga magsisiyan. Pero pwedeng baguhin naman. Tama? Hindi po bawal po magsisiyan kasi nangyari na. So, ibig sabihin, close na tayo doon. Pwede po tayong masunod sa kung ano po ang tama para sa atin. Liderato lamang po ang ating papalitan. At ang lahat po ng programa ay nakahanda na. Pagbabago na lang ang kailangan. Kaya muli ba yan ay sasabihin namin sa inyo na katulad sa PNP, wag mo na kayo mag-ano ng mga recruit. Ayusin nyo muna yung sarili nyo. Yung mga ginastos sa mga trainee, ng mga candidate, ibalik nyo para hindi sila magnakaw. Kita mo, hold up. Ang dami na kayo natanggal na serbisyo ng mga pulis na putang na bangag na, lasing pa, nanguhulid up pa. Diba? Pwede yan, kayang-kaya yan ng army, kayang-kaya po yan ng AFP, military, take over muna, military police. Tignan po natin kung merong, tignan natin kung merong traffic. Hindi na po Armalite ang dala. Simple pistol at saka baseball bat. Tignan natin po. Pag sinabing bawal dyan, hatawin ka ng baseball bat, ambot lang. Kung mag-agi ka pa sunod, bawal pong pumarada dyan, hatawin ka ng baseball bat, ambot lang. Kung magparada ka pa, sinabi na ganing bawal dyan ang lumiko ka pa. Tingnan mo sa ibang bansa, may ginagawa silang trap sa kalsada, bigla na lang tatayo. Butas-butas ang gulong. Mga one-way truck, hindi pwedeng magsalubong. Ang mga gago, sige, nagsipag sa lubong, pinagpapalo ng buntot pagi. Hindi na sila sumalubong. Minsan, ang disiplina ay kailangan may masaktan para sa pagpapatupad nito. Dahil kung walang masasaktan, hindi po ito maiintindihan. And that is what we call the gravity of law. Nagpapatupad ka ng batas, bawal nga rito yung putang inang drugs. Pero naman ang putang ina, yung anak mo naman, yung puser. Anak mo rin user. Anong mangyayari ngayon? Di ba't pagtatawanan ka lang ng neighbors mo? Si police sergeant, nanguhuli, PDEA, nanguhuli. Pero tingnan mo yung anak niya, drug dealer. Ang anak ng isa, drug user. Tingnan mo yung asawa, tulak. That is the rule of engagement. Pero
kung batas ang pinatupad mo daw. DOJ, ay! Pastilan manulay, kinanamitin. Bayan, inuulit po namin. Hindi pa ito kumpleto. Pero siguradong hindi nyo to pagsisisihan. Hindi pa ito final. Ano lang pa ito mga sinasabi natin, initial forecast. Number 1 sa initial forecast natin, Marcoleta, De La Rosa, Baste Duterte, Puloy Duterte, Bongo, Attorney Panelo, Attorney Rodriguez, Colonel Baylor Querubin, Ka Eric Celis, at saka si Dr. Badoy. Meron pa tayong tinitignan. Meron pa. Pero ito pa lang yung nabubuo. Si Querubin po ay National Party. NP, National Party po yan. Hindi po yung kasama ng PDP. No? Yung partido politikal ng Pilipinas. Hindi po. Pero dahil nga sa nakikita natin na po pwede siyang makatulong, po pwede niyang magawa ang dapat niyang magawa na walang pag-aalinlangan, pwede po natin siyang makasama. Sa totoo lang, Ka Eric Celis, kahit naman sino po yan, De La Rosa, etc., kung sino Duterte, Go, Panelo, Rodriguez, Celis Eric, Ka Eric, Badoy, and the others, kahit tanongin niyo po, pwede ba nating isama rito si Querubin? Papayag po sila lahat. Kasi iba po talaga ang Baylor. Sa totoo nga, libre dapat yan sa mga pagkain. Kung batas lang ang pag-uusapan, when you receive the highest award that Medal of Baylor is the concern. Na libre ka po. Pagkain, cinema, doctors, hospital, yung mga pasahero, mga bayad sa libre ka po. And that is the law. Kung ipatutupad, marami pong lo lalo lang. Opo. So, kami na po, kaya po namin isinama ito. Kasi siyempre sa panawagan namin, okay, ilalakip na po namin siya na isama kasi hindi na po namin ito po pwedeng iwanan. Dahil kahit balibaligta rin ang mundo ay hindi naman ito nakagawa ng mga pagnanakaw. Ito po ang ginawa po ni Colonel Querubin as Baylor po ay kabayanihan. Kaya kung titignan mo yung mga kasama niya, lahat po yan nakaabang at nakahandang maging bayani. So, we have to be considered magmula po kay Kuya Marcoleta, kay Kadante Marcoleta, kay Kuya Bato, kay Baste, kay Puloy, kay Kuya Bongo, kay Attorney Panelo, kay Attorney Rodriguez, kay Ka Eric Celis, kay Dr. Badoy. Pwede po natin na maisama ang si Colonel Querubin. Para at least kung i-dissect po natin ito, majority and minority, tama-tama lang po sila in the mind of comprehensive program. So, ganun po ang amin pong magiging write-up sa position po natin ngayon. At alinsunod po rito ay patuloy lamang po tayo magmamanman sa mga programa na kung saan po hindi naman po mapasinungalingan na sila po ngayon ay nahihirapan maggawa ng mga rason at ng kanilang mga palusot. Total, finally, sabi nga ni BP Sara, she don't need the money kasi tutuparin niya pa rin yung kanyang oath of office. Ang inaantay na lang po namin, kami po ay nananawagan sa lahat ng direct contact ni BP Sara
na makapag-statement, makapagbigay po ng state na kung bakit pumunta siya sa Bicol. Wala naman pong problema kung Bicol ang pupuntahan nyo. Yung pinuntahan nyo lang po ang problema. Kay alam na alam po ng taong bayan na yan po ay lutang. Pangalawa, yan po ay queen ng Hame-Kame Wave. Kaya nagkakaanuan po kami rito. Nagkakantsawan po kami rito kasi instead na ang palusot ninyo dun sa statement nyo, ewan ko kung totoo, kung statement nyo to, ay gusto nyo lang maturuan. Gusto nyong maturuan si Leni Robredo. Diba galing na yan ng mayor? Diba? Wala rin yan nagawa sa Bicol. Tama ba yan? Oh. Kaya nga, ano ang inyong purpose? Kung bakit po kayo pumunta, na sinundan naman kayo ng dalawang tamang hinala, si Abalos at saka si Revilla. Si Bong Revilla, si Budot Boy, Budot, tweet, 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 paprikatik, budot, budot, budot. Yun lang po ang kanyang ginawa sa kanyang panunungkulan ng putang ina. Budot. Nung makasama sa kaso sa PDAP ata yan, aba putang ina, biglang nag-wheelchair at naglagay po ng programa La Pinida sa EGLA. Katulad po ng kay Gloria Macapagal-Arroyo. I heard to say sorry. Tapos, wala na, gano'n na. May impeachment na, bigla na lang. Bakit pag kailangan kayo ma-impeach, lahat kayo naka-wheelchair, tapos may ano sa leg? Why? Magaling yung doktor na nagturo niyan, yung attorney na nagturo niyan. O kaya lahat kaya tayo, 50% of the people may wheelchair tapos may ganyan. Pansinin kaya tayo nila? Objection, Your Honor. Mamamatay na po ako ngayon. Berat, kamot mo iroy ngayatik mo. Pastilan manulayoy. Yate. So, ganun po ba yan? Tignan po natin ang kanilang mga palusot at programa tungkol po sa kanilang katotohanan sa kanila pong mga pinaggagawa. Kaya, nandito po ang Kuya Ed TV Vlog, The Political Outlook. Sino kayo nagpadala nito? Nagamit ko tuloy. Maraming salamat po sa Brain Ideal na nagbigay ng idea na gamitin mo Kuya Ed. Ginamit ko naman. Political Outlook. Kaya Kuya Ed TV Vlog. Isa na po tayo sa daan-daan na tagapagbalita. Oo. At ito na nga po. At pasalamat muli kami. Sabi nga po ng isa, Kuya Ed, Brad, pakiulit. Pledge of loyalty. Okay, tol, ulitin ko. If you work for a man in heaven's name, work for him. Speak well to him. And stand by for the institutions he may represent. Remember that an ounce of loyalty is worth found of cleverness if you must grow, condemn, and eternally pine for. Why? Resign your position. And when you are on to the outside down of your heart content, but as long as you are part of its institutions, do not condemn it. Because if you do, the first high winds that comes along your way will blow you away, and probably you will never know why. Thank you, tol. Thank you. At muli po, ang Kuya Ed TV ay nagpapasalamat po sa inyong gift. Salamat po sa inyong pagpasyal. At maraming salamat po sa pagtitiwala. Muli po ay iiwan ko po sa inyo ang salita na amin pong niyayakap, na siya naman pong niyakap ng ating ama ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Again, repeat. Wala po akong magawa talagang. Gusto po talaga. Okay, 1, 2, 3, sabay-sabay po tayo.
ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Ang Kuya Ed po ay nagpapasalamat sa inyo. Thank you po. Kita-kita po ulit tayo tomorrow. At we hoping po na meron na naman another new blocks on the town. Okay, thank you po. God bless po. Dagan po salamat. Assalamualaikum po. Thank you.